Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,826 subscribers. Thank you so much. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka mag-iingat po tayo ngayon, no? Lalong-lalo na marami pong baha at tsaka marami po tayong mga lumulubog na lugar, no? Dahil nga po kagagaling lang po natin ng bagyo dito sa bansang Pilipinas. Kaya po mag-ingat po tayo. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today, national naman po tayo, no? Dahil kita naman po natin na kaliwat kanan na talagang binabatikos si Vice President Sara Duterte. Backgrounder lang po. Vice President Sara Duterte got the highest votes, no? More than the votes of the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos. Naka 32 million, no, Filipinos who voted for her, no? Siguro combination ng BBM at saka DDS or Sara, something like that. Pero ako, for one, I voted for her. I voted for BBM. Because the mere fact that they were able to tell us na sila ay for continuity at for unity. Dahil po maraming magandang ginawa ang Duterte administration. Aminin na po natin. Ako po, hindi ko po binoto si Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Hindi ko po siya binoto. Okay? Iba po ang kinampanya at binoto ko. Okay? Pero, natalo po biglang nag-perform naman po si Rodrigo Roa Duterte. Ganda. Gusto ko po yung war on drugs niya. Okay? Gusto ko po yung build niya. Gusto ko po yung mga libreng sakay niya. Gusto ko po yung mga ayuda niya ng in a way, halos pantay-pantay naman lahat. Pero ako, hindi po ako nakatanggap dahil yung barangay captain ay kurap. Marami pa pong iba, no? Yung build niya, no? Yung mga ganong bagay. Yung no smoking policy niya na malayo ka. Yung libreng sakay, pwede pala yun, no? Hindi nga natin, pwede pala yun. May pera pala ang gobyerno. Bakit po ganon, no? Tapos noong 2016, 2022, o 2020, 2021, si Sara Duterte ay nangunguna. Pwede niya pong gamitin yon. Nangunguna po siya sa survey. Talong-talo po si Bongbong Marcos. Pangatlo lang yata o pangalawa si Bongbong Marcos. Okay? Kaya lang, gumamit ng utak si Bongbong Marcos, kinumbinsi si Sara Duterte na mag-tandem na lang tayo. Nauto nila, pumayag si Sara Duterte. Siyempre, 10 na mga politiko led by Martin Romualdez ng Leyte. Pinsan buo ni Bongbong Marcos. Okay? Pagkatapos niyan, ay pumayag nga siya. No? Tapos, pwedeng din niyang gamitin yon na vehicle na maging presidente ng Pilipinas si Sara Duterte dahil ang ama niya ay presidente ng Pilipinas, government machinery, plus sikat pa siya, no? Sikat na sikat siya kasi tough si Sara Duterte. Kaya lang, syempre, nauto nila Bongbong Marcos at Amy Marcos, pumayag siya ngayon, no? Kasi ang akala niya ay continuity at unity ang tandem nila. Pero hindi po pala ganoon. Dahil pagkatapos po ng ilang buwan, ilang taon, ay binira ng pinsang buo ni Bongbong Marcos si Sara Duterte. Anong ini-expect nyo? Hindi lalaban ang tao? Nakakuha siya ng 32 million Filipinos, Filipino votes. Hindi lalaban. Itong mga kongresista na ito, noong mga nakaraang panahon, Duterte administration, tignan nyo, balikan nyo ang mga news clippings. Tingnan nyo mga videos, pictures, no? Nasa likod, no, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong mga ito. Pinagtatanggol ang war on drugs. Pinagtatanggol lahat 'yan. Okay? Pero ngayon, ano na? 'Di ba? Ayan po, mga politikong manggagamit. Ngayon, kaliwat kanan. Pero wala po ba silang mga issues, no? Bakit niyo binibira si Vice President Sara Duterte? Bakit? No? 'Yan po ang katanungan ng bayan, no? Kung wag niyo birahin lang, no? Kasuhan niyo kung gano'n. Wag niyo daanin sa media publicity, kumbaga. Di ba? Birahin niyo kung kasuhan niyo. I-impeach niyo kung ano. Tingnan natin kung anong mangyayari. Parang nagpapakamatay kayo, no? Mga politikong manggagamit.
Ito, ano po tayo ha? Kasi po, nahahalata na ng bayan, no? Nahahalata na ng bayan. Sinasabi ko po sa inyo, sige, apihin nyo ng apihin ang tao, ay tignan nyo po, ay may magbubumerang yan sa inyo. No? Sooner or later, babaliktad din kayo. Kampanya nyo, sino po bang ikakampanya nyo? No? Si Tulfo o di kaya naman ay si Martin Romualdez? Tingnan po natin. Mas gugustuhin ng tao ang isang Duterte kaysa sa Tulfo. No? Baka naman nagkakamali ako, hindi po natin malaman. Mas gugustuhin ng mga tao ang Duterte kaysa naman sa Romualdez. Okay? Yun po ang inaano natin. Ito, medyo bata to si Sara Duterte, no? Abogada naman. Kita nyo paano sumagot dito kay Kimbo, no? Paano sumagot dito kay Manuel, kay Brochas, Brosas ba yun? Rosas. Di ko alam. Mga ganung bagay. Kitang-kita nyo, di ba? Matapang. Kaya po tayo, mag-isip-isip din po tayo. Hindi po porket sinabi ng isang politiko, anak ng politiko, ay anak ng artista, maniniwala na tayo. Hindi porket magaling magsalita, no? Ay maniniwala na tayo. Okay? Ay hindi porket inakusahan nila si Sara Duterte na ganito, ay maniniwala na tayo. Tayo, mga kababayan ko, mag-isip po tayo, no? Isipin po natin. Hindi ko naman sinasabing tama si Sara Duterte. May mga mali din diyan. May mga mali din siya diyan. Pero may mga panahon naman na itatama din niya yan. Di ba? Mga ganung bagay. Pero mas gugustuhin ko ang Sara Duterte kaysa naman sa isang manipulator, no? Yan, marami pong manipulator kasi, no? Sinasabi nila sila ay good governance, sila ay transparency, pero wala pong katotohanan 'yon. Mag-observe po kayo sa inyong mga lugar, no? Kung meron pong katotohanan 'yon, hindi po natin malaman pag gano'n, di ba? Ngayon, wala bang karapatan lumaban si Sara Duterte? Siyempre meron. Meron siya. Vice Presidente siya ng Pilipinas. Brat ba siya? Hindi din. Ipinaglalaban lang niya ang opisina niya. Ipinaglalaban lang niya ang mga bumoto sa kanya. Ipinaglalaban lang niya ang mga mandate niya. Sa Senado, tingnan mo, Chis Escudero. Bakit? In the past, ano ba? Tapos sinasabi pa yung utang na loob daw, no? Ang inaano lang ni Sara Duterte ay hindi naman mananalo ang Bongbong Marcos kung walang Sara Duterte. Hindi naman mananalo ang ibang mga senador na yan. Jinggoy Estrada, JV Ejercito Estrada, na ngayon bumibira-bira kay Sara Duterte. Hindi ba? Hindi kayo mananalo kung hindi kay Sara Duterte. Bakit? Bongbong Marcos? Hindi nakakapagpanalo si Bongbong Marcos. Maniwala po kayo. Okay? Naobserbahan po natin yan. Hindi po nakakapagpanalo yan. At pag nag-speech yan sa entablado noong nakaraang eleksyon, walang binabanggit yan ng mga politiko. Halos walang binabanggit. Binabanggit lang niya Sara Duterte. Siyempre, katandem niya, sarili niya. Yun lang. Minsan nga, hindi pa niya nababanggit ang Sara Duterte. Nakuha niyo po ba? Kaya po kayo, wala po tayong manggagamit, magpagsabantala ng politiko. Tandaan niyo po yan. Okay? Pag nanalo si Sara Duterte sa 2028, tignan natin kung saan po kayo pupulutin. Kaya hinay-hinay lang po. Ako, shout out kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Maraming salamat sa pakikipaglaban kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.